fact, boys and girls, anong lagay? Alam nyo ba na may pamahiin sa Pilipinas na kapag nanaginip ka ng masama, kailangan mong kumagat sa kahoy para maalis ang malas? Oo, parang weird pero may pinagmulan nito. Isang tradisyon na may malalim na ugnayan sa kultura, espiritualidad, at sa ilang punto, siyensya. Sa episode na to, susubukan nating tuklasin ang pinagmulan, kahulugan, at mga nakakagulat na detalye ng simpleng pagkagat sa kahoy. Mind-blowing to, promise! Sumubaybay, subscribe! Fact your day, facts, size, and history. Habang iniisip natin ang simpleng kilos ng pagkagat sa kahoy, pagkatapos managinip ng masama, makikita na may malalim itong ugat sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Hindi ito basta-basta. Nagsimula ito sa mga sinaunang Pilipino, partikular sa mga rehiyon kung saan ang panaginip ay tinuturing na mensahe mula sa ibang mundo o mula sa mga espiritu at diwata. Ang ideya ng pagkagat sa kahoy ay hindi lamang pisikal na aksyon. Ito ay simbolo ng pagtatanggal o pag-iiwas sa masamang epekto ng panaginip, na parang sinasabi ng katawan, ayoko ng malas na ito, aalisin ko. Kapag tinignan ng ugnayan nito sa pamahiin ng batibat o bangungot, mas nagiging kakaiba ang pananaw. Ang batibat sa panitikan at alamat ng Ilocano ay isang espiritu na pumipigil sa baga at nagdudulot ng bangungot. Dito pumapasok ang kahoy. Ang pagkagat dito ay parang ritual na nagpapaluwag ng enerhiya ng bangungot na nagbibigay ng pakiramdam ng proteksyon laban sa nakikitang espiritu sa panaginip. Ayon sa kwento ng matatanda, ang simpleng kahoy, lalo na kung likas at galing sa puno, ay may espiritual na koneksyon sa lupa at kalikasan. Ang material na kahoy, hindi bato o bakal, ay may simbolikong kahinaan sa material na mundo, ngunit lakas sa mundo ng espiritu. Kung susuriin ng relihiyosong impluensya, makikita rin ang halo ng paganong tradisyon at kolonyal na Kristyanismo. Bago dumating ang mga Kastila, ang paniniwala sa masamang panaginip at ritual upang ito'y alisin ay bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Nang dumating ang Kristyanismo, ang ritual na ito ay hindi nawala. Bagkus, ang kahoy ay naging simbolo rin ng krus, isang halimbawa ng sinkretismo kung saan pinagsama ang lumang tradisyon at bagong relihiyon. May kakaibang detalye rin. May pagkakatulad ang pamahiing ito sa kumagat sa pinto o haligi kapag nabungi sa panaginip. Pareho silang naglalarawan ng paglabas ng enerhiya umalas mula sa katawan, ngunit iba ang target. Sa kahoy, nakasentro sa sarili at sa kalikasan. Sa pinto o haligi, nakatuon sa tahanan at espasyo. Para sa mga sinaunang Pilipino, bawat ritual ay may tamang paraan at tamang bagay na ginagamit, kaya mahalaga ang kahoy. Ito ay hindi random. Sa mga sinaunang Pilipino, ang panaginip ay higit pa sa simpleng imahinasyon. Ito ay mensahe mula sa mundo ng espiritu, mula sa ninuno, o minsan mula sa sariling subconscious. Halimbawa, ang pagkalaglag ng ngipin ay simbolo ng pagbabago o pagkawala, at ang mga masasamang panaginip ay itinuturing na babala, kaya't umusbong ang pamahiin tulad ng pagkagat sa kahoy, isang simpleng kilos na puno ng simbolismo. Nakakatuwang isipin ang mga kababalaghan sa panaginip sa ibang kultura. Sa Japan, may tinatawag na sleep paralysis spirits. Sa Mexico, may ritual para alisin ang malas sa panaginip. Sa ilang lugar sa Africa, may simpleng ritual gamit ang kahoy o iba pang materyales. Ipinapakita nito na ang pangangailangan ng tao na i-neutralize ang masasamang panaginip ay halos universal. Bakit takot ang tao noon sa panaginip? Hindi lamang simpleng takot. Sa paniniwala ng mga matatanda, kapag hindi tinugunan ang mensahe mula sa espiritu, maaari magdulot ito ng sakit, malas o problema sa pamilya. Kaya't bawat kilos, kahit simpleng pagkagat sa kahoy, ay may purpose at significance. Pagdating ng Kristyanismo sa Pilipinas, nagkaroon ng halo ng tradisyon at paniniwala. Ang pamahiin sa panaginip ay nag-transform.
Ang kahoy ay naging simbolo rin ng krus, isang pang-espiritual na shield laban sa masama. May mga dokumentado ring kwento sa mga archives ng simbahan na ginagamit ang ritual sa proteksyon ng bata laban sa bangungot o masamang panaginip. Ayon sa siyensya, ang phenomenon ng nightmare o sleep paralysis ay totoong nangyayari sa katawan. Sa sleep paralysis, nagigising ang tao ngunit hindi makagalaw ang katawan. At madalas kasabay nito ang pakiramdam ng presensya o espiritu. Dito makikita ang lohikal na ugat ng pamahiin. Ang pagkagat sa kahoy ay instinctive coping mechanism. Para sa mga sinaunang Pilipino, protective action ito. Kahit sa modernong panahon, patuloy ang paniniwala sa pamahiing ito. Ang pagkagat sa kahoy ay nagbibigay ng comfort, sense of control at psychological reassurance. Sa social media, may mga bagong adaptasyon kung paano man-neutralize ang malas gamit ang kahoy o kahit anong piraso ng kahoy sa paligid. Nakakatuwang isipin na sa bawat henerasyon, nagbabago ang form ngunit hindi ang purpose. Mula sa paganong roots, sa krus ng Kristyanismo hanggang sa modernong digital adaptasyon. Ang pamahiin ay dynamic, flexible at puno ng creativity. Kapag pinag-uusapan ang psikolohiya sa likod nito, ang masamang panaginip ay maaring epekto ng subconscious, stress o trauma. Ang katawan at utak ay nagre-react sa emotional na tension habang natutulog. Kaya literal na nakikita ng tao ang takot sa panaginip. Ritual meets psychology. Isang practical na paraan para ma-handle ang stress bago magsimula ang araw. Para sa marami, nagbibigay ang pamahiin ng comfort at sense of control. Para sa iba, maaaring placebo lamang ito ngunit may epekto ito sa subconscious. Sa kabataan ngayon, mas analytical sila pero nakikita pa rin nila ang halaga ng simbolismo at ritual. Ang moral at societal role ng pamahiin ay malinaw. Hindi lang ito proteksyon sa sarili kundi pagkakakilanlan ng kultura. Sa bawat baryo at pamilya, nagpapaalala ito ng shared knowledge at values at nagbibigay framework para maintindihan ang hindi nakikita. Sa hinaharap, maaaring mawawala ang literal na pagsunod sa pamahiin, ngunit lilikha ito ng bagong interpretasyon at ritual na nakabase sa parehong prinsipol. Proteksyon laban sa masama at koneksyon sa sarili at komunidad. Sa ganitong paraan, nagiging living tradition ng pamahiin, dynamic, evolving at mind-blowing. Comment mo nga sa baba kung exempted ba ang mga bungi sa ganitong pamahiin. Matuto at matuwa, mga sikretong nakatago sa mga kwentong pambihira. Sumubaybay, subscribe, subscribe. Fuck your daily facts, sites and history. Fuck your daily legends, what is a mystery? Fuck your daily